Mayroon akong follow-up appointment sa doktor. Hindi ito isang simpleng bisita o kung anong kailangan lang. Ilang buwan ko nang hinihintay ang araw na iyon. Nakaupo kami sa hapagkainan. Nakahanda na ang pagkain at naghahalo ang mga boses tulad ng dati. Nang biglang tumayo ang asawa ko, tinuro niya ako sa harap ng lahat at sumigaw. I-cancela mo ang appointment! Manatili ka na lang sa bahay at maglinis iyan ng pinakamaliit na magagawa ng isang asawa. Walang nagsalita. Walang nagtanggol sa akin. Tumahimik ako, kinuha ang bag ko, at umalis. Ilang araw ang lumipas. Nawala ang lahat sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang pananahimik na iyon ang magpapabago sa lahat. Hindi ko malilimutan ang tunog ng kutsara na tumama sa plato bago sumigaw si Jonas. Isang matigas na ingay na wala sa lugar, parang babala. Nasa kainan kami noon ng linggo sa bahay ng hipag kong si Beth. Nakalatag ang mahabang mesa na may puting mantel na alam na ang napakaraming kwento. May kanin, adobo, lumpia, at mainit na kape. Ang amoy ay pamilyar at nakakagaan ng loob. Kagaya ng amoy sa napakaraming pagtitipon kung saan ako ang naunang nagsilbi at huling kumain. Umupo ako sa dulo ng mesa tulad ng dati. Hindi dahil may nag-utos, kundi dahil sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na iyon ang lugar ko. Mula roon, mabilis akong makakatayo kung may nagkulang sa sausawan, kung may humingi pa ng kanin, o kung kailangan maglabas ng soft drinks. Kumikilos ako ng tahimik, halos hindi napapansin. Ganoon na ako sa loob ng ilang dekada. Maikli lang ang nasabi ko ng araw na iyon. Sa totoo lang, ilang linggo na akong ganoon. Iniipon ang mga salita, parang nag-iipon ng barya para sa isang emergency. Ang emergency ay ang kalusugan ko. Naka-schedule na ang appointment ng 3 buwan na ang nakalipas. Isang check-up para sa presyon at puso. Wala pang kumpirmado. Pero sapat na iyon para magkaroon ako ng kaba sa dibdib. Wala akong sinabihan, kahit si Jonas. Hindi dahil hindi ako nagtitiwala sa kanya, kundi dahil alam ko na ang isasagot niya. Si Dante, ang bunso kong anak, ang nagbanggit nito ng walang masamang intensyon. Ma, wala ka bang doktor bukas? Sabi niya habang nagdaragdag ng adobo sa plato niya. May pagkaabala ang boses. Ang tanong ay naiwang nakalutang sa hangin. Naramdaman kong napako sa akin ang ilang tingin. Mausisa at mapanghusga. Sumagot ako. May follow-up appointment ako. Wala na akong sinabi. Hindi ko binigyang diin ang salitang doktor. Hindi ko binanggit ang puso. Hindi ko binanggit ang pag-aalala. Pero dahan-dahang itinaas ni Jonas ang ulo. Ang mga mata niya, pagod pero matigas, ay tumagos sa akin na para bang nagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Bukas? Tanong niya sa tono na hindi naghahanap ng kumpirmasyon kundi nagpapamukha ng kapangyarihan. Oo, ulit ko. 9:00. Si Beth ay tumawa ng maikli. Ailina, bukas pa naman talaga ang araw ng malaking paglilinis natin. Sabi niya, habang iwinawagayway ang kamay na parang nagsasalita lang tungkol sa panahon. Nagkaintindihan na tayo, hindi ba? Hindi ko maalala na may napagkasunduan kami, pero tumango ako dahil sa nakasanayan. Ang pag-oo ay naging automatiko, parang paghinga. Ibinaba ni Jonas ang mga kubyerto sa plato ng may lakas. Ang tunog ay muling pumunit sa hangin. I-cancela mo ang appointment, sabi niya muna nang hindi tumataas ang boses. Manatili ka na lang sa bahay at maglinis. Nag-angat ako ng tingin. Akala ko nagbibiro lang siya. Naghintay ako ng ngiti o kindat. Isang bagay na magpapahiwatig na nag-eksakto lang siya. Wala sa mga iyon ang nangyari. Naghigpit ang kanyang labi at tumaas ang boses niya. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ng isang asawa. Dagdag niya habang nakatayo na. Nakatingin sa lahat. Hindi lang sa akin. Naramdaman kong umakyat ang dugo sa mukha ko. Agad na bumigat at dumilim ang katahimikan. Walang gumalaw, walang nagsabi. Huy! Walang nagsabi. Teka lang! Yumuko si Beth. Si Dante ay nagpatuloy sa pagnguya.
ng mas mabagal. Wala si Patty, ang anak ko. Nakalayo siya at hindi nakarating. Sandali ko siyang naisip kung paano sana siya nag-react kung nandoon siya. Pero wala siya. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil lahat ng salita ay bumara sa lalamunan ko. Sana ay nasabi ko na mahalaga ang appointment. Sana ay naipaliwanag ko na ilang buwan ko na iyong hinihintay. Sana ay nagmakaawa ako na maintindihan niya. Hindi ko ginawa. May kakaiba akong napagtanto. Pagod na akong ipaliwanag ang karapatan kong mabuhay. Dahan-dahan akong tumayo. Naramdaman ko ang mga binti ko na matigas. Mas matigas kaysa inaasahan ko. Kinuha ko ang bag ko mula sa likod ng upuan. Ang kilos ay napakasimple na halos hindi napansin. Sumalubong ang kilay ni Jonas na para bang hindi niya naiintindihan ang ginagawa ko. Saan ka pupunta? Tanong niya. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon mula nang sumigaw siya. Nakita ko ang pagtataka niya, ang galit na pinipigilan niya, ang ganap na pagiging sigurado niya na uupo ako ulit. Wala akong sinabi. Naglakad ako patungo sa pinto. Narinig ko ang pangalan ko. Isang matigas at mainiping Lina. Hindi ako huminto. Paglabas ko, tumama sa mukha ko ang sikat ng araw ng hapon. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy lupa at sampagita mula sa hardin ng kapitbahay. Napansin ko na nanginginig ako, pero hindi dahil sa takot. Iba ito. Isang bagay na parang kaliwanagan. Nagmaneho ako nang walang patutunguhan sa loob ng ilang minuto. Mainit ang manibela sa ilalim ng mga kamay ko. Naisip kong bumalik. Naisip kong tawagan ang kung sino. Naisip ko ang lahat ng dati kong iniisip bago umurong. Pero hindi ko ginawa. Dumiretso ako sa bahay. Nang gabing iyon, hindi ako naghapunan. Umupo ako sa kama na nakasabit pa rin ang bag sa balikat, na para bang takot akong bitawan ito. Naalala ko ang tingin ni Jonas. Ang parirala na sinabi ng malakas sa harap ng lahat, iyan ang pinakamaliit na magagawa ng isang asawa. Tinanong ko ang sarili ko kung kailan ko tinanggap na iyon ang maglalarawan sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Wala akong plano. Alam ko lang na kinabukasan, pupunta ako sa appointment ko at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi ako hihingi ng permiso. Nang isara ko ang pinto ng bahay ng gabing iyon, mas maingay ang katahimikan kaysa sa mga sigaw ni Jonas. Dahan-dahan kong inalis ang sapatos ko sa pintuan, na para bang pwedeng mabiyak ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ang bahay ay amoy pine-based na panlinis. Ang amoy na iyon na laging nangangahulugang maayos ang lahat, pero wala namang maayos. Umupo ako sa sofa sa sala at tinitigan ang dingding ng matagal, nang walang iniisip na anuman. Humihinga lang, noon ko naintindihan na para makarating sa sandaling iyon, dahan-dahan akong nawala. Balikan natin ng kaunti. Ang pangalan ko ay Lina Ramos at 62 na taon na ako. Sa mahigit 30 taon, naging elementary teacher ako sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Gusto ko ang trabaho ko. Gusto kong pumasok sa silid-aralan at maramdaman ang ingay ng mga bata na naniniwala pa rin na ang mundo ay pwedeng maging makatarungan. Maaga kaming nagpakasal ni Jonas. Malakas siya, determinado, may tiwala sa sarili, na hinangaan ko, ako na ang bahala. Lagi niyang sinasabi, ako na pinalaki para maniwala na ang pag-ibig ay ang pagsama at pagtanggap ay pumayag. Sa simula, madali lang. Nagtatrabaho ako sa umaga. Siya, sa kanyang auto repair shop. Sa hapon, nagluluto kami ng magkasama, nag-uusap tungkol sa mga anak namin, gumagawa ng maliliit na plano. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang shop niya at lumiit naman ang mundo ko. Nagsimulang umuwi si Jonas ng mas pagod, mas iritable. "Huwag mo na akong tanungin ng marami," sabi niya. "Magtiwala ka sa akin." At nagtiwala ako. Nang ipanganak si Dante, huminto ako sa pagtuturo ng ilang panahon. Ang panahong iyon ay naging permanente, sabi ni Jonas, na hindi ko na kailangang bumalik sa trabaho. Kaya ko, giit niya.
Kinumbinsi ko ang sarili ko na isang pribilehiyo ang manatili sa bahay, mag-alaga ng mga bata, ihatid sila sa eskwela, magluto. Nang hindi ko namamalayan, nagsimulang umikot ang mga araw ko sa mga iskidul ng iba. Ang malalaking desisyon ay hindi na mga usapan. Naging mga abiso na lang, mag-invest tayo dito. Tutulungan natin si Beth. Aayusin natin ang bahay. Laging tayo. Kahit pa ang pera ay nagmumula sa isang account na nasa pangalan ko rin. Tumango lang ako. Mag-invest tayo ng bahay. Laging tayo ng bahay, mas madali. Bukod pa. Ano ang alam ko sa mga numero? Sa negosyo, iyan ang sinasabi ko sa sarili ko. Sa paglipas ng panahon, natutunan kong basahin ang mga katahimikan ni Jonas. Kung umuwi siyang nakasalubong ang kilay, hindi ako nagtatanong. Kung malakas siyang magsalita, ibinaba ko ang boses ko. Kung nagagalit siya, humihingi ako ng paumanhin kahit hindi ko naiintindihan kung bakit. Hindi ito takot o iyon ang akala ko. Nakasanayan na ito, isang ugali na nakaugat na at mukhang katangian na. Nagsimulang mawala ang mga kaibigan ko sa routine ko. Sa simula, dahil sa kakulangan ng oras, pagkatapos ay dahil sa kakulangan ng lakas. Sinasabi ko sa kanila, sa susunod, walang sa susunod na dumating. Umalis ako sa painting workshop na pinupuntahan ko tuwing Huwebes dahil hindi gusto ni Jonas na maghapunan ng mag-isa. Kinansela ko ang mga maikling biyahe dahil hindi ito tamang panahon. Unti-unting lumiit ang mundo ko sa apat na pader at sa mga pangangailangan ng iba. Nang magretiro ako, inakala kong may magbabago. May mga plano ako magbasa, maglakad sa umaga, magklase ng ceramics. Tiningnan ako ni Jonas na para bang nagsasalita ako sa ibang wika. Para saan? Tanong niya. Marami namang gagawin dito. At tumingin ako sa paligid at nakita ko ang alikabok, ang labada, ang mga nakabinbing gawain. Nakita ko ang mga obligasyon na nagbalat kayo bilang kahulugan. Ang pagiging invisible ay hindi dumating ng biglaan. Dumating ito sa maliliit na detalye, sa hindi pagkonsulta sa akin, sa hindi pagpansin ng sino man kung pagod ako, sa pagiging OA na lang ng mga sakit ko. Matanda ka na, sabi nila. Normal lang iyan. Ako mismo ay nagsimulang maniwala rito. Ang kainan ng linggo ay ang perpektong buod ng lahat ng iyon. Ako ang nagluto o tumulong, nagsilbi, nagligpit. Kung uupo ako, sa huli na. Kung magsasalita ako, walang nakikinig. Nang husto, hindi ito hayag na kasamaan, ito ay mas banayad, isang ibinahaging kasiguraduhan na naroroon ako para suportahan, hindi para mag-okupa ng espasyo. Kaya, nang sumigaw si Jonas ng parira lang iyon, hindi lang ito ang kahihiyan ng sandali. Ito ay ang alingaw-ngaw ng buong mga taon. Iyan ang pinakamaliit na magagawa ng isang asawa na para bang ang lahat ng naging ako noon ay walang saysay na para bang ako ay isang function lamang. Nang gabing iyon habang nakahiga, naramdaman kong mabigat ang katawan ko. Masakit ang mga balikat ko. Ang leeg, ang dibdib, naisip ko ang appointment sa doktor. At ang takot na tahimik na sumasama sa akin. May napagtanto ako na nagpatindig ng balahibo ko. Handa akong kanselahin maging iyon, unahin ang paglilinis, na hindi ko naman pinili kaysa sa kalusugan ko. Ipinikit ko ang mga mata ko at nakita ko ang buhay ko bilang isang serye ng maliliit na pagtalikod, hindi dramatiko, hindi bayani, tahimik. Ang bawat isa ay tila walang kabuluhan, pero magkasama silang bumuo ng isang komportable, invisible, perpektong kulungan. Ako mismo ang tumulong na itayo ito. Hindi ako gaanong nakatulog. Ilang beses akong bumangon para uminom ng tubig. Narinig ko ang orasan sa kusina na nagtatak ng oras. Sa isang punto malapit sa madaling araw, may kakaiba akong naramdaman. Hindi ito galit. Hindi rin kalungkutan. Ito ay isang tanong na hindi ko kailanman pinayagan ang sarili kong itanong ng tapat. Kailan ako tumigil maging tao para maging serbisyo? Wala pa akong sagot.
Pero alam ko na kinabukasan, sisimulan ko na itong hanapin kahit pa nanginginig ang mga kamay ko, kahit walang kasama, kahit mataas ang presyo, dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naintindihan ko na ang pagkawala ay hindi isang obligasyon. Ito ay isang paulit-ulit na pagpili. At marahil lang, may oras pa akong pumili ng iba. Nagising ako bago pa tumunog ang alarm clock. Tahimik ang bahay. Ang malalim na katahimikan na umiiral lang kapag tulog na ang lahat at wala nang nangangailangan sa iyo. Nanatili ako ng ilang minuto. Nakatingin sa kisame. Nakikinig sa paghinga ko. Ang bawat tibok ay tila mas malakas kaysa sa karaniwan. Na para bang gusto ng katawan ko na ipaalala sa akin kung bakit mahalaga ang appointment na iyon. Dahan-dahan akong bumangon. Nag-iingat na hindi gumawa ng ingay at pumunta sa kusina. Nagtimpla ako ng kape. Pinuno ng amoy ang espasyo. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi ako nagmamadali. Habang umiinom ako ng unang higop, naisip ko si Jonas. Hindi siya umuwi noong nakaraang gabi. Hindi siya tumawag. Hindi nag-text. Ang isang bahagi ng akin ay umaasa ng anumang senyales, isang paghingi ng paumanhin kahit ano. Ang isa pang bahagi, mas maliit pero mas matigas, ay alam na ang katahimikan ay isa ring sagot. Nagbihis ako ng kalmado. Pumili ako ng puting blusa at komportableng pantalon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at may kakaiba akong napansin sa mga mata ko. Takot? Oo, pero may determinasyon din. Umalis ako sa bahay nang nagsisimula palang lumiwanag ang langit. Ang hangin sa umaga ay sariwa at amoy bagong lutong tinapay mula sa panaderya sa kanto. Naglakad ako patungo sa kotse ng dahan-dahan, na para bang ang bawat hakbang ay isang sinasadyang desisyon. Nang paandarin ko ang makina, nanginginig ng kaunti ang mga kamay ko. Huminga ako ng malalim. Ginagawa ko ang tama. Sabi ko sa sarili ko nang hindi alam kung bakit kailangan kong ulitin ito. Dumating ako sa klinika nang may sapat na oras. Halos walang tao sa waiting area. Isang matandang lalaki ang nagbabasa ng magasin nang hindi naman talaga binabasa. Isang dalagang babae ang nakatingin sa telepono niya nang nakasalubong ang kilay. Umupo ako at inilagay ang bag ko sa kandungan ko. Hinahawakan ito na para bang isang angkla. Nang banggitin ang pangalan ko, nakaramdam ako ng kaba sa tiyan ko. Ang doktor ay mabait at direkta. Nagtanong siya, nagrepaso ng mga test, sinukat ang presyon ko. Marami kang stress, sabi niya habang tinitingnan ako sa ibabaw ng salamin niya. Tumango ako nang hindi nag-iisip. Kung alam lang niya, naisip ko, nagsalita siya tungkol sa pangangalaga, sa kinakailangang pagbabago, sa pakikinig sa katawan bago ito sumigaw. Lumabas ako sa klinika na may mga reseta sa kamay at isang kakaibang pakiramdam. Lunas na may halong galit. Lunas dahil dumating ako. Galit dahil muntikan na akong hindi dumating. Umupo ako sandali sa kotse bago umandar. Ipinikit ko ang mga mata ko. Naisip ko ang parirala ni Jonas sa punong-puno na mesa, sa mga tingin na umiwas. Naisip ko kung gaano kadali sana ikansela ang appointment sa isang mabilis na tawag. Sa pagkakataong ito lang, sasabihin ko sana sa sarili ko. Nanginginig ako. Naintindihan ko na, ang sa pagkakataong ito lang, ay ang naging moto ng buhay ko sa loob ng maraming taon. Hindi ako agad umuwi. Naglakad ako sa parke malapit sa klinika. Umupo ako sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno na may mga dahon na nagpapadaan sa liwanag ng paunti-unti. Tiningnan ko ang mga taong dumadaan, mga magkasintahan. Mga nanay na may mga bata, mga lalaking nag-iisa na may headset. Lahat sila ay tila may malinaw na patutunguhan. Hindi ko alam kung ano ang sa akin, pero sa unang pagkakataon, hindi ako natakot na aminin ito. Nag-vibrate ang telepono sa bag ko. Mensahe ito ni Beth. Anong oras ka darating? Marami pang gagawin. Binasa ko ang text nang hindi nararamdaman ang nakasanayang kirot ng pagkakasala. Hindi ako sumagot. Ibinulsa ko ang telepono.
Hindi nagunaw ang mundo. Walang nahimatay. Walang namatay dahil hindi ako sumagot agad. Ito ay isang maliit pero makapangyarihang pag-iisip. Nang makabalik ako sa bahay, natagpuan ko ang lugar tulad ng iniwan ko, masyadong maayos, masyadong tahimik. Inalis ko ang sapatos ko at umupo sa mesa ng hapagkainan. Tiningnan ko ang mga kamay ko, mga kamay na nagtrabaho sa buong buhay ko, na nag-alaga, naglinis, sumuporta. Tinanong ko ang sarili ko kung bakit ko tinanggap na gamitin din ang mga ito para burahin ako. Dumating si Jonas kinagabihan. Pumasok ng hindi bumabati. Inilapag ang mga susi ng may matigas na tunog. Tiningnan ako na para bang isa akong problemang hindi pa nalulutas. Nagpatingin ka sa doktor? Tanong niya na may halong paninisi at pagtataka. Oo, sagot ko. Ang boses ko ay lumabas ng matigas. Mas matigas kaysa inaasahan ko. Sinabi ko na pinutol ko siya nang hindi tumataas ang boses. Nanatili siyang tahimik, nalito. Hindi siya sanay na pinupuputol ko siya. Hindi ka nagsabi. Nag-utos ka. Ang salita ay naiwang nakalutang sa pagitan namin. Tumawa siya nang hindi makapaniwala. Huwag kang mag-eksakto, Lina. Paglilinis lang iyon. Kalusugan ko iyon. Sabi ko. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ako umatras. At hindi ko na ito ilalagay sa huli. Nagkaroon ng matagal. Tense na sandali. Binuka ni Jonas ang bibig niya. Isinara. Tiningnan niya ako na para bang sinusubukan akong kilalanin. Kakaiba ka, bulong niya. Siguro tama siya. Kakaiba ang pakiramdam ko. Na para bang nagbago ako ng lugar. Sa loob ng sarili kong buhay. Hindi na kami nag-away pa. Pumunta siya sa kwarto. Nanatili ako sa sala na may bago at marupok na katahimikan. Nang gabing iyon bago matulog, nagsulat ako sa isang lumang notebook na nakita ko sa isang drawer. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa. Naramdaman ko lang ang pangangailangan na magtala ng isang bagay. Isinulat ko ang petsa at isang simpleng parirala. Ngayon, pinili ko ang kalusugan ko. Isinara ko ang notebook at itinabi ito ng hindi binibigyang halaga. Hindi ko naisip na ang maliit na kilos na iyon ang magiging simula ng isang bagay na mas malaki. Humiga ako at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, nang walang pagkagulat, nang walang pakiramdam na nabigo ako. Kinabukasan, mananatiling pareho ang mundo, pero hindi na ako. Tumawid ako sa isang invisible na linya at kahit hindi ko pa nakikita ang mga kahihinatnan, alam ko na wala nang balikan. Ang mga sumunod na araw ay umayon sa isang kakaibang ritmo na para bang nag-aaral kaming mamuhay muli ng bahay. Walang sigawan, walang mahabang pagtatalo. Mayroon, higit sa lahat, katahimikan, isang katahimikan na iba sa dati. Hindi na ito ang mapagpasakop na katahimikan na ginagamit ko para hindi makaistorbo, kundi isang matatag, sinasadya. Maaga akong bumabangon, naghahanda ng kape, umiinom ng gamot, at lumalabas para maglakad. Nanonood si Jonas mula sa pinto, na may ekspresyon ng isang taong hindi alam kung makikialam o maghihintay na bumalik ang lahat sa dati. Hindi na siya muling humingi sa akin na maglinis ng anuman. Hindi rin siya humingi ng paumanhin. Naglalakad siya sa bahay na para bang isa akong bago at hindi komportableng presensya na hindi tugma sa script na alam niya. Nagpatuloy ako. Sa routine ko, ginawa ko ang pinakamaliit na kailangan at iniwan ang iba tulad ng dati. Nag-ipon ang alikabok sa matataas na shelf. Naghintay ang malinis na labada na nakatupi sa upuan. Hindi ito isang hayag na protesta. Ito ay isang kalmadong desisyon. Isang hapon, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa likod bahay, narinig ko ang tunog ng isang mapilit na tawag. Nag-vibrate ang telepono ni Jonas sa mesa. Hindi ko tiningnan ang screen. Hindi ko iyon problema. Pumasok siya nang nagmamadali. Sumagot ng may tensyonado ang boses at pumunta sa kwarto. Isinara niya ang pinto. Nagpatuloy ako sa pagdilig. Ang tubig ay bumaba sa tuyong lupa. Dahan-dahang nagpapadilim dito. Naisip ko kung gaano kadaling mapansin ang pagbabago kapag ang isang bagay ay nakukuha ang kailangan nito.
Nang gabing iyon, naghapunan kami ng tahimik. Pinunit ni Jonas ang tortilya ng may lakas, na para bang may gusto siyang sabihin ng hindi sinasabi. Tumawag si Beth, sabi niya sa huli. Sabi niya hindi raw natapos ang paglilinis. Pasensya na, sagot ko ng walang pangiinsulto. At nagpasensya ako, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Tiningnan niya ako, naghahanap ng kilos ng pagkakasala, ng pangako na babawiin ito. Hindi niya iyon nakita. Yumuko siya at nagpatuloy sa pagkain. Ito ay isang maikli, pero sa loob nito, nakapaloob ang lahat ng nagbabago sa pagitan namin. Hindi na ako tumatakbo para ayusin ang itinuturing ng iba na apurahan. Sa ikatlong araw, nagpunta ako sa palengke ng mag-isa. Naglakad ako sa pagitan ng mga stall, pumili ng mga prutas, nakipag-usap sa ali ng mga bulaklak. Huminto ako para tingnan ang isang simpleng hikaw na matagal ko nang gusto. Binili ko. Hindi ako humingi ng opinyon. Hindi ako humingi ng permiso. Isinuot ko iyon kaagad. Nang tingnan ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang sarili ko na iba. Hindi mas bata, hindi mas malakas, naroroon lang. Nang bumalik ako, nakaupo si Jonah sa sala, na may mga papeles na nakakalat sa mesa. Tiningnan niya ako na pumasok, na para bang nagdadala ako ng mahalagang balita. Tumawag ang bangko. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy, "May delay." "Delay sa ano?" Tanong ko ng kalmado. Bumuntong hininga siya. "Sa shop." Wala namang seryoso. "Maaayos ito." Sabi niya, "Maaayos ito." Na para bang ang mga bagay ay maaayos ng mag-isa o sa tahimik kong pamamagitan. Tumango ako, pero hindi ako nag-alok ng solusyon. Hindi ako nagtanong kung magkano. Hindi ako nagmungkahi kung sino ang tatawagan. Habaan ang katahimikan. Nagsimulang maalarma si Jonas. Tumayo siya, naglakad pabalik-balik. "Wala ka bang sasabihin?" Tanong niya sa huli, na may halong inis at pagkalito. "Ano ang gusto mong sabihin ko?" Sagot ko. Nanatili siyang tahimik. Binuka ang bibig. Isinara. Mukhang hindi niya mahanap ang mga salita. Hindi ko rin hinahanap ang mga ito. Umupo ako at nagsimulang hiwain ang mga gulay para sa pagkain. Ang kutsilyo ay tumama sa cutting board ng may matatag, siguradong ritmo. Kumapit ako sa tunog na iyon. Ito ay totoo. Akin ito. Nang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog, naisip ko ang takot. Hindi ang takot kay Jonas, kundi ang takot sa hindi alam. Sa hindi pag-alam kung paano matatapos ang lahat ng ito. Sa kawalan ng malinaw na plano. May napagtanto akong mahalaga. Ang takot ay laging nandyan. Ang pinagkaiba ay ngayon, hindi ko na hinayaan itong magdesisyon para sa akin. Kinabukasan, mas maagang dumating si Jonas kaysa sa karaniwan. Nakasalubong ang kilay niya, nakalaylay ang mga balikat, "Kailangan nating mag-usap." Sabi niya, nang walang paligoy-ligoy. Umupo ako sa harap niya, nakinig. Nagsalita siya tungkol sa shop, sa mga hindi pa nababayarang utang, sa mga kliyente na hindi tumupad. Mabilis siyang nagsalita, na para bang natatakot na maubusan ng oras. Naghintay siya ng reaksyon ko. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Pasensya na," sabi ko ulit. "Siguro mahirap iyan." "Iyan lang?" Tanong niya nang hindi makapaniwala. "Hindi ka tutulong?" Nakinig ako. Sagot ko. "Iyan ang pagtulong." Bigla siyang tumayo. "Lagi mo akong tinutulungan. Laging nandyan ka." "Oo," sabi ko. "Nandyan ako, pero hindi sa paraang iniisip mo." Ang sagot ko ay nagpahina sa kanya. Umupo siyang muli ng mas dahan-dahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may iba akong nakita sa tingin niya. Hindi ito galit. Ito ay takot. Takot na hindi alam kung ano ang gagawin nang wala akong tahimik na sumusuporta sa kanya. Nang gabing iyon, nang matulog siya ng mas maaga kaysa sa akin, naisip ko ang lahat ng binitbit ko sa loob ng maraming taon nang hindi nagsasalita. Naisip ko kung paanong ang katahimikan ay naging kanlungan ko at bilangguan ko.
Ngayon, iba na ito ay isang hangganan. Binuksan ko ang notebook kung saan ko isinulat. Ngayon, pinili ko ang kalusugan ko. Nagdagdag ako ng isa pang linya. Ngayon, naintindihan ko na ang katahimikan ay pwede ring maging sagot. Isinara ko ang notebook at itinabi ito sa drawer ng hapagkainan. Hindi ko alam kung gaano katagal tatagal ang tense. Nakatahimikan na iyon. Hindi ko alam kung magbabago si Jonas, kung lalala ang mga bagay, o kung makakahanap kami ng bagong paraan ng pamumuhay. Nang magkasama, ang tanging malinaw ay nabasag na ang dating balanse. At kahit masakit, hindi ako ang magre-reconstruct nito sa halaga ng pagkawala ulit. Nagawa na ng katahimikan ang trabaho nito. Wala nang pareho. At ang darating pa ay hindi ko pa naiisip. Natagpuan ko ang notebook isang araw habang naghahanap ng lumang receipt sa drawer ng aparador. Matigas ang cover nito. Kulay kape, may gasgas ang mga gilid, at maluwag ang spine. Agad ko itong nakilala. Ginamit ko ito noon para magtala ng mga shopping list, importanteng petsa, mga numero ng telepono. Pagbukas ko nito, nalaglag ang 2 loose leaf na may mga numero na nakasulat sa lapis. Tinitigan ko ang mga ito na para bang hindi akin. Hindi lang ito isang notebook. Ito ay isang record. Isang mapa ng lahat ng sinuportahan ko nang hindi ko namamalayan. Sa unang pahina na nakita ko, isang malaking numero, 5,000. 12,000 pag-aayos ng kotse. Sa unahan pa, 1,500 tulong kay Beth. Ang bawat halaga ay may petsa, isang dahilan na nakasulat ng nagmamadali, at wala ni isang salita na nagsasabing, bayad. Naramdaman ko ang lamig na dumaan sa likod ko. Hindi dahil nawala ang pera, alam ko na iyon, kundi dahil naroon ang lahat. Nakaayos, malinaw, imposibleng itanggi. Naghain ako ng kape sa sarili ko at nagpatuloy sa paglipat ng pahina. May mga entry ng iba't ibang taon. Ang iba ay sa matatag kong sulat kamay. Ang iba ay sa mabilis na stroke, na para bang nagtala ako ng mabilis bago magpatuloy sa apurahan sa maraming pahina. Lumitaw ang parehong parirala. Tingnan na lang natin. Pagkatapos, masakit basahin iyon. Ito ang pangako na ginawa ko sa sarili ko ng napakaraming beses. Naisip ko si Jonas. Kung paano siya laging nagsasalita tungkol sa shop na para bang pag-aari naming dalawa. Kahit wala akong boses sa mga desisyon. Naisip ko si Beth at ang kanyang walang humpay na emergencies. Naisip ko kung paano lumitaw ang pangalan ko sa mga account, guarantee, pirma na ginawa ko ng nagtitiwala, nang hindi nagtatanong. Hindi nag-aakusa ang notebook sa sinuman. Ipinapakita lang nito ang katotohanan. Nang araw ding iyon, tinawagan ko si Veronica Santos. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Naging magkaibigan kami noong bata pa kami, bago na puno ang buhay namin ng mga commitment at katahimikan. Siya ay naging abogado. Ako naman ay naging asawa. Sabi niya nang sumagot siya. Lina, sabi niya nang nagulat. Ang tagal na. Nagkasundo kaming magkita. Kinagabihan. Dumating ako sa opisina niya na may notebook sa ilalim ng braso ko na para bang isang marupok na ebidensya. Sinalubong ako ni Veronica ng isang mahaba, tapat na yakap. Umupo ako sa harap niya at sa unang pagkakataon, sinabi ko ang lahat ng walang palamuti. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-eksakto. Nagsalita lang ako. Nakinig siya ng hindi sumasabat. Nagtitake ng notes, sumasalubong ang kilay sa tamang mga sandali. Nang matapos ako, binuksan niya ang notebook at sinuri ito ng maingat. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya. Isang disaster. Sagot ko. Ito ay kaliwanagan. Pagwawasto niya. At ito ay kapangyarihan. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga bagay na hindi kailanman na ipaliwanag sa akin tungkol sa shared assets, tungkol sa guarantee, tungkol sa mga legal na responsibilidad na inako ko nang hindi lubos na naiintindihan. May sinabi siya sa akin na nagpahinto sa paghinga ko.
Ang pirma ko ay lumabas bilang guarantee sa isang kamakailang loan ng shop. Isang malaking loan. Pumirma ako diyan? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Oo, sabi niya habang ipinapakita ang isang dokumento. Dito, nakilala ko ang sulat kamay ko. Naalala ko ang sandali ng bahagya. Si Jonas, nagmamadali, mga papeles sa mesa, at ang pamilyar na linya formality lang ito. Naramdaman ko ang halo ng galit at kahihiyan. Hindi para sa kanya, para sa akin. Direkta si Veronica. Pwede mong bawiin ang guarantee na iyan, sabi niya. Hindi madali. Pero, posible. At dapat mong gawin. Ang salitang dapat ay umalingaw-ngaw sa ulo ko. Walang nagsasabi sa akin ng dapat sa loob ng maraming taon. Laging kailangan mong gawin, iyan ang pinakamaliit, tumulong. Tumango ako nang hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Binigyan niya ako ng listahan ng mga hakbang, mga numero ng contact, deadline. Umalis ako sa opisina na may bagong folder at ang notebook na mahigpit na nakakapit sa dibdib ko. Nang gabing iyon, gabing dumating si Jonas. Nakita niya akong nakaupo sa mesa ng hapagkainan na may mga papeles na nakaayos sa mga hanay. Bigla siyang huminto. Ano ang lahat ng ito? Tanong niya. Mga dokumento. Sagot ko. Mga atin. Lumapit siya. Nagbasa ng ilang headline. Nagbago ang ekspresyon niya. Nagpunta ka sa abogado? Oo, sabi ko. Tumawa siya ng kinakabahan. Para saan? Nag-eksakto ka. Hindi ako sumagot ng kalmado. Naiintindihan ko na. Ipinakita ko sa kanya ang notebook, ang mga numero, ang mga petsa, ang mga guarantee. Hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ko siya inakusahan. Tinuro ko lang. Mabilis na binalik ni Jonas ang mga pahina na para bang gustong makarating sa dulo at matuklasan na ang lahat ay isang pagkakamali. Hindi. Lagi nating ginagawa iyan. Sabi niya na nagtatanggol. Lagi kang nagtitiwala. Nagtitiwala ako, pagwawasto ko. Nang walang impormasyon, nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Isinara ni Jonas ang notebook at inilagay ito sa mesa na para bang nag-aapoy. Ano ang gusto mo? Tanong niya nang may bagong tigas. Pinag-isipan ko ang sagot ng ilang segundo. Gusto kong tumigil sa pagkawala, sabi ko. At gusto kong tumigil ang pangalan ko na maging isang panganib. Hindi na kami nag-usap ng gabing iyon. Itinago ko ang mga papeles sa isang folder. Ang notebook ay bumalik sa drawer. Pero hindi na bilang isang nakalimutang alaala, kundi bilang isang saksi. Nahiga ako ng gabing punong-puno ng mga numero at desisyon ng ulo. Hindi ako gaanong nakatulog, pero hindi dahil sa takot. Iba ito ay ang bigat ng pag-alam na sa unang pagkakataon, nakikita ko ang buong katotohanan. Kinabukasan, sinimulan ko ang mga proseso. Nagpunta ako sa bangko. Kinausap ko ang isang manager na tumingin sa akin nang may pagtataka at pagkamaliit. Sigurado ka ba, ma'am? Tanong niya ng ilang beses. Makakaapekto ito sa asawa mo. Sigurado ako, sagot ko, sa bawat pagkakataon. Hindi nanginginig ang boses ko. Habang pumipirma ako ng mga dokumento, naisip ko ang lahat ng beses na pumirma ako nang hindi nagbabasa. Sa lahat ng beses na inuna ko ang tiwala kaysa sa pag-unawa. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ulit ito gagawin. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa paggalang sa sarili ko. Nang lumabas ako sa bangko, mataas na ang sikat ng araw. Umupo ako sandali sa bangketa, humihinga ng malalim. Nakaramdam ako ng takot. Oo, pero mayroon din akong naramdaman na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Kontrol. Hindi kay Jonas. Hindi sa shop. Hindi sa hinaharap. Kontrol sa mga desisyon ko. Nang hapong iyon, nagsulat ako ng isa pang linya sa notebook. Ngayon, nakita ko ang katotohanan at hindi ko ito binitawan. Alam ko na hindi magiging madali ang darating, na magkakaroon ng mga kahihinatnan. Pero may alam din akong mas mahalaga. Hindi na ako makakabalik. Hindi agad nagbago. Walang pagsabog o dramatikong eksena kinabukasan ng aking proseso sa bangko. Ito ay mas katulad ng dahan-dahang pagsara ng gripo. Sa simula,
walang nakakapansin. Pero sa paglipas ng panahon, nagsisimulang maramdaman ang lahat. Nagpatuloy ako sa aking mga bagong routine, sa aking paglalakad sa umaga, at sa aking matatag na katahimikan. Si Jonas naman, nagsimulang kumilos sa bahay nang may pagkaalarma na hindi niya maitago. Ang mga unang tawag mula sa bangko ay dumating pagkaraan ng 1 linggo. Nasa kusina ako, naghahanda ng simpleng sabaw, nang marinig ko ang telepono niya na nag-vibrate ng paulit-ulit. Sumagot si Jonas ng may mababang boses. Lumayo patungo sa likod bahay at isinara ang pinto. Mula sa loob, hindi ko narinig ang mga salita, pero narinig ko ang tono. Hindi ito galit. Ito ay pagmamadali. Nang bumalik siya, umiwas siya ng tingin. May problema sa loan, sabi niya sa huli, na parang nag-aanunsyo na uulan. Wala namang seryoso. Tumango ako ng hindi nagtatanong. Natutunan ko na ang katahimikan ko ay hindi na nangangahulugang pahintulot, ito ay pakikinig lang. Ang pagkakaiba na iyon ang nagpapalito sa kanya. Inasahan niya na magtatanong ako kung magkano, na magmumungkahi kung sino ang hihingan ng tulong, na mag-aalok ako ng anumang solusyon. Hindi ko ginawa. Nagpatuloy ako sa paghihiwa ng gulay, concentrated sa tunog ng kutsilyo laban sa cutting board. Ang mga sumunod na araw, naging mas maikli, mas tense ang mga usapan. Nagsimulang gabihin si Jonas. Umalis ng maaga. Ang shop, ayon sa kanya, ay hindi kumikita tulad ng dati. Isang mahalagang kliyente ang nagkansela. Ang isa ay hindi nagbayad. Nakinig ako ng hindi nakikialam. Hindi dahil hindi ako nagmamalasakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, naintindihan ko na ang pagdadala ng mga problema ng iba ay hindi pag-ibig, ito ay pagkaubos. Isang hapon, umupo si Jonas sa harap ko na may sobre sa kamay. Inilagay niya ito sa mesa ng dahan-dahan. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Ang parirala ay tumagos sa akin na parang echo ng nakaraan. Bago ako makasagot, idinagdag niya, habang inaayos lang ang lahat. Kinuha ko ang sobre, binuksan. Ito ay mga statement of account, mga abiso ng pagbabayad, mga deadline na nakaguhit sa pula. Naramdaman ko ang kaba sa tiyan ko. Pero hindi ako nagpadaig. Anong uri ng tulong? Tanong ko. Pumirma ka ulit. Sagot niya. Isang support lang. Pansamantala. Tiningnan ko siya. Nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita ng malinaw pagkaasa, hindi lang sa ekonomiya, kundi emosyonal. Umaasa siya na sasabihin ko ng oo. Nababalik akong maging ang invisible net na laging ako. Hindi! Sabi ko. Ang salita ay nahulog ng mabigat, definitive. Sumalubong ang kilay ni Jonas na para bang hindi niya narinig ng mabuti. Bakit hindi? Paano hindi ka pipirma? Hindi! Ulit ko. Hindi na. Tumayo siya ng biglaan. Naglakad sa sala, hinawakan ang buhok niya. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin ngayon, sabi niya. Ang lahat ng ito ay iyo rin. Alam ko, sagot ko. Kaya tinigil ko na ang paglalagay nito sa panganib. Tumaas ang boses niya. Nagsalita siya tungkol sa mga sakripisyo, sa mga tao na magkasama. Sa lahat ng itinayo niya, nakinig ako ng hindi sumasabat. Nang matapos siya, huminga ako ng malalim. Hindi ako kumuha ng anuman sa iyo, sabi ko ng kalmado. Tumigil lang ako sa pag-ambag ng sarili ko ng walang kapalit. Ang mga salita ay tila nagpabagsak sa kanya. Umupo siyang muli ng mas dahan-dahan. Sa isang sandali, naisip kong iiyak siya. Hindi siya umiyak, nanatili siyang nakatingin sa sobre. Na para bang hindi niya alam kung ano ang gagawin dito nang wala ang pirma ko. Mula noon, tumigil ang pag-agos ng pera. Hindi ng biglaan, kundi sa maliliit na lamat na nagsimulang maging maliwanag. Nagsimulang magbenta si Jonas ng mga tools sa shop, pagkatapos ang kotse na ginagamit niya sa trabaho. Kapag tumatawag siya, ang tono niya ay hindi na mapilit, kundi nag-aalala. Nanonood ako ng lahat mula sa isang bagong distansya, masakit pero kinakailangan. Isang gabi, dumating si Jonas na nakalaylay ang mga balikat. Umupo siya sa harap ko nang walang sinasabi. Ilang minuto ang lumipas ng tahimik. Isasara na ang shop.
sabi niya sa huli ng may mahinang boses. Kung hindi ako magbabayad ngayong linggo, nakaramdam ako ng paghampas sa dibdib ko. Hindi ito kasiyahan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagluluksa. Pagluluksa para sa kung ano kami. Para sa kung ano ang itinayo niya at ngayon ay gumuguho. Lumapit ako at inilagay ang kamay ko sa kamay niya. Hindi niya ito inalis. Pasensya na, sabi ko. At sinabi ko iyon ng totoo. Tiningnan niya ako ng may pagod na mga mata. Bakit ngayon? Tanong niya. Bakit ganito? Pinag-isipan ko ang sagot ng maingat. Dahil ngayon, nakikita ko ang sarili ko, sabi ko. At dahil ang pagpapatuloy tulad ng dati ay sisira sa ating dalawa. Hindi siya sumagot. Nang gabing iyon, hindi siya gaanong natulog. Ako rin. Naisip ko ang lahat ng nawawala at lahat ng nakukuha ko ng sabay. Naisip ko kung paanong ang pera ang naging thread na sumusuporta sa isang hindi makatarungang dynamic. Nang maputol iyon, nailantad ang lahat. Kinabukasan, nagpunta ako ulit sa bangko, hindi para tulungan si Jonas, kundi para isara ang mga nakabinbing bagay. Kinausap ako ng manager ng may bagong paggalang, halos hindi komportable. Pumirma ako ng kailangan kong pirmahan. Umalis ako na may pakiramdam na tumawid ako sa isa pang threshold. Nang hapong iyon, nag-impake si Jonas ng ilang gamit sa shop. Iniwan ang mga ito sa garahe. Nakaayos na, para bang ang kaayusan ay makakabawi sa pagkawala. Hindi kami gaanong nag-usap. Hindi na kailangan. Ang bahay ay naramdaman na iba. Mas walang laman. At kasabay nito ay mas tapat. Bago matulog, binuksan ko ulit ang notebook. Nagsulat ako ng dahan-dahan. Inaalagaan ang bawat letra. Ngayon, tumigil ang pag-agos ng pera at kasama nito, nawala ang kasinungalingan na kailangan kong suportahan ang lahat. Isinara ko ang notebook at pinatay ang ilaw. Alam ko na hindi pa tapos ang pinakamasama, na kailangan pa ring harapin ni Jonas ang darating. Ako rin. Pero may malinaw na isang bagay. Nagbago na ang direksyon ng agos at wala nang paraan para pilitin itong maging pareho ulit. Ang pagbagsak ni Jonas ay hindi maingay. Walang mga huling sigaw o paghampas ng pinto. Ito ay isang tahimik na pagbaba. Tulad ng lahat ng nangyayari kapag wala nang pwedeng sisihin. Ang shop ay nagsara isang araw. Nalaman ko iyon sa isang maikling mensahe. Ibinigay ko na ang mga susi ngayon. Binasa ko ang mga salitang iyon habang nakaupo sa bangko sa parke na may mainit na sikat ng araw sa mukha ko. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Pero mayroon ding katahimikan na hindi ko inaasahan. Ito ang pagtatapos ng isang bagay na matagal nang sirang. Mas maagang umuwi si Jonas ng araw na iyon. Inilagay niya ang mga susi sa mesa at nanatiling nakatayo. Tinitingnan ang mga ito na para bang hindi kanya, hindi niya ako agad tiningnan. Nasa kusina ako. Naghahanda ng tsaa. Kumulo ang tubig at pinatay ko ang kalan. Ang tunog ng katahimikan ay muling bumalik sa lahat. Tapos na, sabi niya sa huli. Tumango ako. Alam ko. Umupo siya ng dahan-dahan. Mukha siyang mas maliit. Na para bang ang bigat na laging binitbit niya at naipasa sa akin nang hindi niya namamalayan ay sa wakas ay nahulog sa sarili niyang mga balikat. Nagsalita siya tungkol sa mga pagkakamali, sa mga biglaang desisyon, sa pagtitiwala sa maling mga tao. Hindi niya binanggit ang pangalan ko bilang responsable. Iyon ay bago. Nakinig ako. Hindi ko na kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Nang gabing iyon, nag-usap kami ng matagal, hindi para magkabalikan, kundi para maintindihan. Kinilala ni Jonas nang may hirap na nalito siya ng kontrol sa seguridad, na kinuha niya ang katahimikan ko bilang pagsang-ayon na hindi niya kailanman tinanong kung ano ang kailangan ko. Hindi siya umiyak, hindi rin ako. Ginampanan na ng mga luha ang papel nito sa ibang yugto ng buhay ko. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Nagsimulang gumugol si Jonas ng mas maraming oras sa labas. Naghahanap ng pansamantalang trabaho, maliliit na pag-aayos. Nagpatuloy ako sa aking mga routine. Nag-enroll ako sa isang ceramics workshop tuwing Martes ng hapon.
Sa unang araw, napuno ng luwad ang aking clumsy na mga kamay at tumawa ako ng mag-isa. Sabi sa akin ng guro na huwag akong mag-alala, na lahat ay nagsisimula ng ganyan. Naisip ko kung gaano karaming bagay ang sana, ay nasimulan ko na kung hindi ako naniwala na huli na. Nagsimula akong makakita ng mga bagong tao, mga babae na, tulad ko. Nagbahagi kami ng mga kwento nang walang pagpapaligsahan, nang walang panghuhusga. Ito ay bahagi ng isang mas malaki, mas karaniwan kaysa sa sinasabi ng malakas. Tumigil kami ni Jonas sa pagpapanggap na normal. Nag-usap kami tungkol sa posibilidad na mamuhay. Nang hiwalay, lumipat siya sa isang kaibigan ng pansamantala. Ang bahay ay nanatiling tahimik, pero sa pagkakataong ito, hindi masakit. Nagbukas ako ng mga bintana, hinayaan ang hangin na pumasok, inilipat ang mga kasangkapan sa ibang lugar, maliliit na kilos na nagsasabing, narito ako. Isang hapon, habang inaayos ko ang hapagkainan, nakita ko ang notebook kung saan ko isinulat ang lahat. Binuksan ko ito mula sa simula. Binasa ko ang bawat linya nang walang paninisi. Nakita ko ang babae na naging ako at ang babae na natututo akong maging. Idinagdag ko ang huling entry. Ngayon, nabawi ko ang sarili ko. Isinara ko ang notebook at itinago ito sa parehong drawer. Hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang paalala. Dumating si Jonas para kunin ang ilang gamit pagkaraan ng mga linggo. Naglakad siya sa bahay ng maingat na parang isang bisita. Huminto siya sa pinto bago umalis. Salamat, sabi niya. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Hindi na kailangan. Tumango ako. Wala akong naramdamang galit. Naramdaman ko ang closure. Sa paglipas ng panahon, bumuti ang kalusugan ko. Sinunod ko ang mga tagubili ng doktor. Natutunan kong pakinggan ang katawan ko bago ito sumigaw. Mas naglakad ako, mas tumawa. Nagbasa ulit ako ng mga nobela na hindi ko natapos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. At hindi na ako nakakita ng isang babae na pagod sa pagsusuporta sa lahat, kundi isang taong natutong magpabitiw. Minsan, naiisip ko ang linggo na iyon sa mahabang mesa, sa parirala na sinabi ng malakas. Kung hindi iyon nangyari, baka mananatili akong invisible, kumbinsido na ang pagtahimik ay pag-ibig. Hindi ang sigaw ang nagpabago sa buhay ko, kundi ang ginawa ko pagkatapos ang katahimikan na pinili ko para pakinggan ang sarili ko. Nawala ang lahat sa kanya. Sabi ng ilan, ang shop, ang autoridad, ang buhay na alam niya. Hindi ko iyon nakikita ng ganyan. Nawala sa kanya ang isang bersyon ng sarili niya na kailangang bumagsak. Ako naman, nabawi ko ang isang bagay na ibinigay ko nang hindi ko namamalayan ang boses ko, ang oras ko, ang kalusugan ko, ang dignidad ko. Kung nakikinig ka sa kwentong ito at may bagay dito na pamilyar sa iyo, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay mula sa kaibuturan ng puso ko. Hindi kailanman huli para piliin ang sarili mo. Ang katahimikan ay hindi laging pagsuko minsan. Ito ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo. May nangyari ba sa iyo na katulad nito? Mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung saan mo pinakikinggan ang kuwentong ito. Nagbabahagi kami ng mga kwento tulad nito araw-araw. Mga kwento tungkol sa mga limit at muling paghahanap sa sarili. Kung ayaw mong mapalampas ang susunod, mag-subscribe at samahan mo kami. Magpatuloy tayo sa landas na ito ng magkasama. M.